Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabi, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayong mga taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay na kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko na sa inyong mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi na naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama, kaya nung sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako at ang itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwanan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa mga nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon. Ha? Going down. Going up. It depends on where you want to Narinig ko go. na yung sagot, both. Go. Diba? Both going down and Going up. going up. Depending on Where you want to go. where do you want to go? Do you want to go up? Or do you want to go down? Depende sa sitwasyon, di ba? Isa kailangan mong bumaba, pero kailangan tumaas, kailangan. Pero sa inyong sitwasyon ngayon,
sa inyong kalagayan ngayon. Ito yung pinagdidilayan natin. Sapagkat ito ay moving up ceremony. At sa araw na ito, kayo ang siyang pinakatampo sapagkat ang araw na ito sa ating pag-aalay ng banal na misa, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sabihin nga natin sabay-sabay, salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Sapagkat kayo ay nagpapasalamat sa bagong pagsisimula, sa panibagong yugto ng inyong buhay bilang mga mag-aaral. Kaya hindi natin maaaring iset aside, we cannot simply set aside the elements na talagang nagtulong-tulong. Nandun yung presensya ng pagtutulungan, nandun yung presensya ng pagkakaisa at napakahalaga ng mga ito upang makamit ninyo. In order for you to really attain the quality education. Sabihin nga natin, quality education. Quality education. Do you like the pronunciation? Yeah. Yes, of course. Diba? Diba? Kalitan ng edukasyon para sa lahat. Kaya ano ang hamon na ipinibigay sa inyo ngayon, mga minamahal naming anak? Yung patuloy ninyong pagsikapan na talagang nandyan kayo sa baba ngayon, di ba? Kasi kung titignan ninyo yung staircase, taas, exercise kayo ngayon ng kamay. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Together! Hindi mararating kalagitan ng bituin. Amen. Amen. Diba? Mangarap ka. Mangarap ka. Pero mangarap ka ng gising. Huwag kang mangarap ng tutulog-tulog. Sapagkat yung pangarap ay pangarap na tinutupad. Yung pangarap ay pangarap na pinagsisikapan. Kaya kung babalikan namin yung mga Tagalog na ginagamit namin kaugnay sa pag-aaral. Sa philosophy of education, when I was studying in De La Salle University, taking up my masteral in educational leadership and management. Diba, Dok? Ano sa Tagalog, yung sinasabi sa atin ng mga professors natin, talagang pinagpupupuan sa ulo natin. Magsikhay ka sa pag-aaral! Sabihin nga natin sabay-sabay, magsikhay! Magsikhay. Sabihin mo sa katabi mo, magsikhay ka! Magsikhay ka. Wala ka nang ginawa kasi kundi magsuklay. Kaya maganda sa eskwela. Tapos, nagtatanda ko yung sinasabi ng mga magulang namin ng araw. Di ba? Tayo mga matanda sa harapan natin. Di ba? Inabutan natin ng araw na nag-aaral pa tayo nang wala pang cellphone. Oo. Kaya, nagsikap tayo rin. Nag-aaral tayo sa ilalim at ang andap-andap na lampara. Kandila. Kaya literal, yung sinasabi ng mga magulang namin nung araw, na sa pag-aaral namin ay magsunog ka ng kilay. Literally, kapag ang gamit noong nag-aaral ka ay lampara, kapag inaantok-antok ka na, masusunog talaga yung kilay mo sapagkat natikit sa apoy. Eh, Diyos ko, ngayon, yung mga kabataan nag-aaral,
Hindi na nagsusunog ng kilay. Ano ginagawa ng mga kababaihan, kabataan? Hindi na nagsusunog ng kilay. Ang ginagawa na, Nag-aahit ng kilay. nag-aahit na ng kilay at nagbubunot ng kilay sa kabibili nung pang-drawing na ganyan. O kaya patatatuan. So ano ang hawak sa atin? Kidding aside, yung pagsisikhay at pagsusunod ng kilay, iisa lang yung pinakakahulugan sa inyo. Harapin mo ngayon yung katabi mo. Magsikap ka. Amen. Magtyaga ka. Kaya, gusto kong iwala sa inyo, apat na punto. Only 4 points to ponder on. Una, pagpupursigi at pag-asa. Sige, lakad. Lakad na, lakad na. Lakad, lakad. Lakad.